guys, we're going to make pulley tensioner. So first thing first, going to be the part. Tapos straight lang ako sa front plane. Then going to make ang center line from the origin. Then tapos punta tayo sa dito. Then we write as dynamic mirror entities. Tapos check din natin. Tapos gawa tayo ng center line dito. Yan. Tapos gawa tayo ng bilog dito. Tapos gawa tayo dito. Bilog din. Tapos smart dimension natin to ng 56 at ito naman ay 25. Tapos gagawa ulit tayo ng line which is pa ganito lang. Yan. Tayo na line guys. Tapos na dimension tayo. So this is 14. I think this is 14. Then this is here to here is this is the 1, this is the 14 and this is the 22. Tapos I think the dimension naman ito is 3. Then the dimension of this one up to this one is 112. Tapos this one up to this one is 120. There you go. Then gawa tayo ng line dito. Bring it up kung nakikita sa gitna. Then we're gonna make click this, then we'll click it tangent. So that's all go. Then tayo ng features. Feature tayo. Tapos extrude natin siya guys. So for this one, this is I think this is 16 because 8 by 8. This one. So pag natin then check. Then tayo sa sketch natin. Tapos extrude naman natin is ito. So pag natin ng offset, this is 12. Then this one. Tapos blind tayo na ang kanyang distance ay 26. Since 13 by 13 sa model. Check natin, then check lang natin, then alright, then lang tayo sa sketch again. Extrude natin to, ito naman ang gawin natin, then pa rin offset na naka 12. Tapos blind is 56. 56 siya, sa model, then teka, parang mga maganda, pabaliktad. Yan, that one. Check natin, then done. Almost done na rin guys, then ito tayo sa right plane. Tapos ay, ito guys, yan. Smart dimension lang natin ng 32. Click this, then click this one, then shift 32. Check natin, then ito tayo sa features, ito tayo sa may rib 1. Check na natin, this is 12. So, check natin, then boom. Grabe, lapit, no? Tapos, punta naman tayo sa ating top lane. Sa top lane, nakakuha tayo ng bilog na may 10 by 10. Wait. So, direct gawa tayo ng center line. Yan. Tapos, this one, we'll make it in dynamic. Para mabilis tayo, isang ano na lang. Then, gawa tayo ng bilog dito. May dimension na 10. Then, distance natin dito. Mula dito is 44. And, this one, up to this one, is 38. So basically that is bro. Then extrude cut natin hanggang sa matapos. Check lang natin. Oh no. Okay, wait. What happened? Teka, ulitin natin guys. Alam ko lang bakit. So extrude na that is one. This extrude cut. Pabaliktad lang pala. That one. So check natin. So boom, butas na. Butas na ba siya? Butas na ba siya? Then what I'm going to make is this one here, right here. So ayos naman natin. Punta tayo ng top lane. Yeah. At this one, because kanina try ko na to eh. So, gawin natin is na tayo reference plane natin sa mga plane natin. Dito tayo sa may top plane. Then, pick natin to. Tapos, i-parallel natin. Dito siya mag-plane tayo. Kapag bilog tayo. Check natin. Okay, then, boom. Normal naman ito para. Hindi tayo malito. Tapos, bilog lang uli na this is 8. Tapos, this one, up to this one. Oh my god. Nagkakaroon naman tayo ng malfunction sa ating. This is 13. Nagka-flash na ba? Nagka-flash na ba tayo sa ating Lagay natin. So, meron tayo kasi dito ng gitna. So, what we need to do is think this one. Shift this, then click this one. Shift this, click control, then this one. Di pa rin. Pwede natin. So, gawa tayo ng bilog. Kailangan natin gitna pala eh. Okay. Then, smart dimension natin ng 8. Tapos, 13. Yan. Yan, mas better. Ito tayo ng features. So, ang gawin natin is, we need to extrude base. Wait lang, magulo. Yan. Para mas madali nyo makita. So, gawin natin siyang mid-plane. Kailangan natin makita lang na. Then, okay na. So, check natin. Tapos, punta tayo sa Wizard Thread. Okay lang natin to. Lagyan na siya lalabas na ganun eh. Tapos, click natin to. Then, selection. This one. Yung mo. Tapos, nakametric die. 8. Saan yung 8 times 1.25? 8 times 1.25. Click natin. Nag-loading pa. Tapos, metric die. Okay naman. No? Tapos, out pa lang ganun. Tapos, okay lang natin. Okay lang natin guys. So, nag-loading pa rin. Wait lang. Check natin natin. Naka-merge ba? Yup, naka-merge na. Tapos, boom. Okay na, tapos gawin natin yung feature na combine. Yun ang subtract tayo guys ito. Tapos subtract ito. Then, boom! Oh my godness bro. Okay na. So, itong plan ito, i-hide na natin ito para hindi natin nakita. Tapos, the last base na fillet. So, kung fillet naman natin, ito lang. Fillet lang natin. Check natin ito ano pa tawag dito? Basta face fillet yan. Para lang check natin ito. Then, for this, selection, this one. Ang payo ay naka 3mm. Then, click na natin ito. Wait lang guys. Then, this one. So, click na natin ito. Click na natin ito. Ano ba? Ito. Ano ba? Ito.
Yan, gulo na. Ito, 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 at syempre ang ating mga bilog. Ito, at ito. Yeah, I think that's now correct. Then, nakating naman, so check natin. So, ang hirap na isang i-relay, ito yung mga dito. Ginawa natin, pinagawa natin para hindi sila magkaroon ng error. Kasi minsan pag dinamihan mo, isa lang ang nagkakaroon ng error. Then, check natin. Then, ay na. Oops, I forgot the material. So, for our material, wait lang. Pwede natin ito guys. Gawin natin siyang isometric para maganda ang view. Tapos, material natin is alloy steel lang naman daw. Alloy steel, apply, then close. Then, boom. So, meron tayo guys na body. So, save na natin. Ang pangalan nito is the part 1. The part 1, this is, what do you call this? Ano tawag sa ginagawa ito guys? Tensioner. This is a tensioner. Part 1 tensioner. Oh, but not valid. Tension. Part 1. Part 1. Part 1. Save na natin. Boom. Okay na tayo. So, for our next one is the part 2, which is yung ating parang may bilog-bilog. So, ang gagawin natin is front plane again. Switch tayo sa front plane. Gawa tayo ng center line. Center line. Tapos, gawa tayo ng bilog. Ito ang bilog. Tapos gawa tayo ng bilog dito. So, ang bilog. Tapos, dimension natin guys ng this one is 52. I think this one is 25. Yeah, it's 25. This one is 56, bro. 56. Tapos, ito ay 25. Tapos sa pagitan nila, dalawang ito is 88. Then, gawa tayo ng tapos tayo sa dimension. This one, we're going to use the dynamic again para mabilis ang ating galaw ng mga ropa. Yan ang sinasabi ko. Tapos gawa tayo ng line na merong I feel the part tapos, dimension natin siya guys. So, this is 12. Tapos, ang ating pong gilid ay 4. Ating pong ito ay 26. Isang ating pong dito, magmula dito is 14 po. Yeah, tapos dapat ito. Ito dapat ay maging 48. Kaya check natin kung 48 nga ba. 48 na naman siya. Oh, cancel na natin siya guys. Hindi natin siya kailangan. Then, what we need to do is we trim. So, for trimming, we just trim this one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Oh, this one again. Sa bag. So, okay na po. Okay na no? Then, tayo dito. Then, wait lang. Gawin mo natin ulit ng dynamic. Para mabilis na naman. Hindi tayo maghihirap mag-tangent pa dyan. Dyan, boy. Oh my god. Nag-mid lane. Nag-mid lane siya, boss. Ang kanya. Dynamic. Mirror entities. Tapos, line lang tayo dito. Dito. Then, this one. This one. We need to make this tangent. This one. We need to make this tangent. Oh, nagkaroon ng error. Bakit? Kasi, pumunta na naman sa gitna, boss. Pwede na naman natin guys para hindi tayo mahirapan. Huwag na tayo mag-ano. Huwag na tayo sa gitna mga idol. Oh, diba? Kahit anong gawin ko. Okay. So, this tangent bro. And this one. We need to make this also in tangent bro. Okay na bro. Tapos, ito ay in-mirror na natin. This line, mirror about. Okay, diba? Napaka-basic mga lodi. Tapos, punta na tayo sa ating extrusion. Extrude base na tayo mga lods. So, ito muna. This one. Yung plane is 14. So, pagkakatanda ko is 14 to. Tapos, sketch lang natin to. Ito naman. Ang ating mga bilog. This is, I think, this is 20. So, sa ginawa natin ay, siya ay naka-26. Yeah, based na sa 26. Sa tenis, siya po ay naka-26. Tapos, ingay na aso ko. Pasensya na po. Ingay na aso namin. Ito naman, this one. This is 24. 5 and 14. Tapos, 5. So, bali, siya ay 24. Okay na guys, then this one, this number 1, 2, we sketch this part. So, gawa tayo ng bilog na may sukat na. Then, this is 10 guys. So, i-alt muna natin. 12 na, tabi na nga ba eh. Ito guys, this is 12. Okay, then after making that, what we need to do is we extrude base. Yeah, base guys, base. Base mo na parang sa madaling makita. Ay, sorry po sa bad word. Hindi ako nahihirapan. Okay na. Then, blind. I think blind siya guys. Pabaligtad. Sagad-sagaran. Asa natin ito. Tapos mag-offset tayo dito ng offset tayo boss. Ng mga, oh my god. Okay, siguro ito no. Okay na to. Tapos, gawa tayo ng reference point. Para sa ating. Wait a minute. Kapeng mainit. Yeah. Magawa tayo ng reference access natin. Tapos check lang natin. Then yan, meron tayong access dito guys. Tapos what we need to do is we need to mic out to red. So for the to red, it is, okay natin to. This point. Okay, tapos auto selection. This patch point. Okay, natulog na naman natin. Tapos nakametric tayo. Tapos ang ating nasa given is, it is this one.
12 times 1.75. So, hanapin natin ang 12.175. 12.175. Oh no, I click R wrong na to, bro. Okay na, no? Okay na to. Check na natin. Tapos mini-wait natin kasi nga ang bagal na. Nagkakash na laptop natin, bro. Tapos, boom. Okay, subtract na natin to. Ano. I will use this one, bro. Combine. Tapos ito. Subtract natin sa dito. Check natin. Okay na, no? Okay na to. Nalimutan pala natin, guys, yung ating dimension. Oh my god, bro. Yung dimension, mali mo, nagkamali tayo sa dimension. So, from here to here, ay meron tayong ano ba dito? 12. 12 yan tayo, 12. Tapos, ito, kasi naman ang ating laptop. Ito, hanggang dito, ay 14. Oops. Para natin ba yung ating pa? Nag-crash na po yung nag-crash. This is shift up to here. This is 12, guys. Okay. Para mas mapadali. I-ano lang natin ito, guys. Kasi hindi siya mag-ayos. So, gano'n tayo navigation by clicking this and control this. Oh no, smart image pa tayo. Clicking this, shift, horizontal. There you go, bro. Mas madali. Tapos, okay na, set na natin. Wait lang natin ulit kasi mag-a-adjust pa yan. Tapos, boom. Okay na, no? Okay na to, bro. Tapos, dito naman sa right plane. Right plane. Nagkaroon na naman tayo ng konting problema. Tapos, bilog na naman tayo. Bilog na lang ng bilog. Mga lods, this is 8. 8, bro. Tapos, features lang tayo, bro. Strobe base. Not this one. Kapaliktad. Okay na to. Check na natin, bro. Sa reference access tayo. Saan natin to? Check lang natin. Tapos, punta tayo sa whole wizard. Read natin to, guys. Yeah. Kung na malfunctioning. Pam. Oh my god. Okay, mali. Ito lang din tayo mag-selection. Okay na. 8 times 1.25. Tama ba? Teka nga. 8 times 1.25, correct. Is 8 times 1.25. Naka-upset na naman. Tapos check na natin, guys. Then, ang gagawin natin, guys, ang sunod natin gagawin ay pupunta tayo sa oh my god. Nalimutan ko pang i-play yung ating video. So, nag-delay na konti. Kaya na. Tapos, combine again. Combine. This one. Subtract this one. Check na natin. So, yun lang, guys. May ulit na tayo. Tapos, filay lang ulit. Ito ba ay nakapilay din? Nakapilay din ito mga ropa. This one, and this one. So naka-3. So check na natin. Boom. Walang lupet mga lods. Walang lupet. Walang tayo nakalimutan, no? Nakapilay. So yun. Bali, okay na. Okay na mga lods. Always nila nga pala to. Nakalimutan ko na. This is also always still applied and close. Boom. Isometric lang natin. Then, Control S is our part 2. Save. Okay na, boy. Now, ating part 3. Ganun pa rin. Front plane. Tapos, corner rectangle mga lods. Gawa tayo ng malagitang center line para sa ating gagawing revolve mamaya since this one is using revolve. Isa pa mga idol. Ito naman. Alright. Tapos gawa tayo ng malagitang line. But before that, mas madali ay gawa tayo ng dynamic entity. Dynamic entity mga idol para mabilis tayo makapagawa. Itsura nice like that. Diba? Ito kung gano'n kabilis pag may dynamic entity tayo ginagamit. Alright. Start tayo ng dimension. By 4. This is going to be 6. This is going to be 4. This one right here up to here is 22. Okay, adjust natin. Tapos, ito naman, this one up to this one is 31. Tapos, ang gagawin natin sunod ay this one. Mag-orange ka, bro. 18. As I remember. Then, okay na. Oh, this one. This must be 30. Na-adjust daw ito eh. Ay, alam ko naman bakit. Kasi nga tayo ay naka-dimension pa. Tapos, this one is 9. Okay, bakit nalimutan? This one is 9. Dito lang, sandali. This one is 9.
Kasi tinagalan parang tayo mahirapan. Kasi matataas yan, bro. Start natin ang dimension na this one up to this one is approximately 26 as far as I remember. Tapos, ito pala, ang ating malapit na. Ito ay 30. Then mamaya na lamang tayo magkakaroon ng revolve. But I think this is okay na. Pwede natin itong i-revolve feature. Kabam, kabam, bam, 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 bam. Kabam, kabam. Oh, ito yung access natin. Oh, access natin to. Oh, okay na. Access natin to, guys. This one, wait lang. Bakit ayaw niya mag-revolve? Bakit ayaw niya mag-revolve? Exit na natin, guys. Revolve. This one, bro. Sketches used for revolve. Use it contain single. Alright. Yun. Nadali mo batang-bata. Halpak, bro. Hindi siya mapagana. Bakit kaya? Hirapan na bakit. Kasi pala, try ulit natin, guys. Ito yan. Sa selected contours, ito at ito. I-check natin. Able to create. Team feature. Yung. Kaya pala. Nakuha ng ating team feature, mga idol. Binasa ko din eh. So, that's it, bro. Tapos, alloy steel na naman. Siyempre. This is alloy steel na naman. Apply, then close. Then. So, meron na tayong part 3. Check muna natin, guys, sa ating kung tama nga ba ito. Okay. Correct na tayo. Oh. So, yun. There you go. Control S. Natin po sa part 3. Save. Thank you. 4. Gawa na tayo ng part. Part. Front plane. Gawa tayo ng bilog. Basta ng bilog. Tapos, this one is the dimension of 44. This is 25. Tapos, extrude boss base natin ng 16. Tapos, kuha tayo ng tapling. Tapling. Tapos, gawin na tayo ng circuit. May radius na 8. Ito nga ba ay 8 pa rin, 16, tapos 8, 16, okay. So it works, tapos this one 16, 8, tapos okay. Shift. Just as vertical, mga loads para magkaroon ng relationship. Okay na to. Tapos features na extrude boss base. Mid plane, taas na natin ang konti. Hindi pala siya mid plane. Blind pala siya, boss. Check na natin to. Tapos, edit feature. Check na natin to, guys. Reference. Axis. Okay mo reference axis. Check. Tapos, thread hole wizard. Tingnan ito. Then click natin itong mga loads. Ayun, nalimutan ko na naman ito. Nalimutan ko lagi ito. This is 1.25 metric die. So, okay naman. Check lang natin. Then we will subtract it, mga idol. Combine feature. Then this one, subtract this one. Check. Okay na to. Tapos, alloy steel. Last one is, oh no, we will jumper this pa pala. Jumper. By one. Okay na to. Light material, alloy steel. Light, close. Controls. Ano siya sa part 4. Part 4. Okay, so create na naman tayo ng new part. Para diretso natin ang ating part 5. Sketch tayo ng, as far as I remember, this is just simply 25. Extrude base. 80. Yeah, 80. 80 mga idol. Tapos nakatid talaga to, so check natin to. Tapos jump. Ng 1. Gawa tayo ng bilog. Bilog. Basta ng bilog. Tapling na tayo. Gawa tayo ng bilog. Mas madali, para naka-vertical na. 8. Hi, 67. 67. Tapos exit this one. Verticals. Correct. 67. Check. Features. Extrude cut. Mid plane. Ang hina ko ng boss. Sorry na po. So boom. Walang lupit. Jumper na naman. Butas na rin.
So this is just Alex Steel again. Okay, then Control S for part 5. Nice. Now make the part 6. So part again, part lang ng part. Sketch tayo ng bilog. 25. Siyempre, ang ating favorite number, 25. And exclude the post base natin ng 80. Alright. Then, harapan dito. Para mag-sketch ito ng bilog. Na may 5. Tapos, extrude cut natin ng ang extrude cut natin ay 50 lang naman. 50 lang. Alright. Tapos, punta tayo sa top lane, mga idol. Gawa tayo ng malalapit na bilog. Equal natin to. Ito ba ay naka vertical na? Correct. Ito din. Di ba vertical din natin ito, pre? Alright. Tapos, punta tayo sa dimension. This 8. Hi, ito po ay 54. Shift natin to. This 13. Extrude cut natin mga lods. 6. Bam. Tabinginan mo siya, boss. Sa right plane. Gawa lang tayo ng bilog. Bilog lang naman mga boss. Tapos, may 5 dimension. Tapos, 40. Kanyang extrude cut. Sa extrude cut natin, we will just have it ng 14. Wait. 14? Wow. Tama ba pindot ko? Ang pindot ko ay 14. So lastly is, kailangan ko ba natin itong jumper? Yes, naka-jump siya. Naka-jump siya, guys. Jump. This one. And this one. Alright. Then, this material. Alloy steel. Controls. Part 6. We're almost there. Part 7, guys. So, signan natin to. Kuha tayo yung part. Then, front plane. Kuha tayong bilog. Dalawang bilog yun. Na may dimension. Ang outer is 30. 30. 25. Tapos, what we need to do is we need to extrude this bro to 31. Track. Okay. Tapos, our material. Social lang material dito kasi naka-brass. Brass. Ano pang kulang natin? Kita. That's it. Control S. Part 7. Guys, we're back and now tayo sa part 8. Meron pa tayong part. So, yung pa setup kasi gawa tayo ng screw eh. So, tayong top lane, gawa tayo ng hexagonal, mga idol. Sabi nila ng klase guys, the dimension is 21.10. So, yan po, 21.10. Then, we need to extrude the boss base of not that one. Extrude boss base here. So, ano nga ba ang mali? Kasi dapat, alam ko na. This one goes na ito. Kaya na siya, walang construction. Gusto ka tayo maka-express. Kasi natin express na ito. This one. You can see it. Diba? Boom. Gusto pala. Bam. Which is equal sa sabi naman. Kasi ko 7.5 daw. So, sabihin natin, kanila ang sinabi. Tapos, gusto tayo ng dito. Paano natin yung bilog? Wait. Tayo ng extrude boss base. Extrude. This one. And I need to flip. No, this is not boss extrude, but simply extrude cut. So we need to do this. Not that one. Then this one. But ayaw niya. Feeling ko may mali tayong ginagawa. This is by 4. I think. What is I think? Okay. This is 45. Come. Are we all clear? Yun. Thanks. Then now this one, just normal 2. Then we will sketch this part. So by this is 25. Is that 5? Wait. No, it's not 5.
it is 12. Since nakalagay sa ating manual is 12 ang ating thread. Tapos, ayun, extrude boss base. Sabi nila, 5 daw to kasi yung under na 65 kasi 70 mismo yung pinaka-shaft. So, gawin natin itong 5. Alright? Tapos, what we need to do is we will make another extrude boss base. Sketch, then extrude boss base. So, sketch from surface, then tapos gawin natin siyang 65. Correct ba? Ba't nagsama? Teka lang. Merge, kasi naka-merge. Kaya parang natin yung pinaka-line mismo. Alright? Then, punta na tayo ngayon sa thread. Whoop, 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 whoop. Lizard. So, na likod ko. Selection. This is 12 by 1.75. Tapos gawa tayo ng offset dito mga lads. Mga 5. Baliktad, baliktad, baliktad. Yan. Okay na to. Okay na to. Boom! Angas. Okay na, natin boy. Tapos gagawa lang tayo ng malapit na material which is na AIS 120. Lie and close. Yan po guys. So, tapos tayo sa part 8. So, gawa tayo naman ng part 9 natin. So, nakapagpunta tayo ng part. So, punta tayo ng top lane. Gawa tayo ng malapit ang bilog na may diameter of 12. Tapos, gawa tayo ng malapit ang center rectangle. Tapos gagawa tayo ng ulo ng screw. Then, oh, no. At this one. Make it tangent. Shift. Hold shift guys para magkaroon tayo ng equal feature. Tapos gawa tayo ng bilog. This one. Patira natin. Gawa tayo ng rectangle. Same process. Tangent this one. Then, oh, shift. Equal. Medyo nagalag na po yung ating laptop guys. Hindi na kaya. Tapos, hold shift ko lang guys. Kasi gawa tayo ng relationship na kung saan all of them are under for construction. Tapos, ay extrude boss base. And then, only this part. Only that part. Tapos, another sketch. No, not this one. Actually, extrude cut talaga. Side to cut. Tapos, 45 degrees. Alright. Then, gawa tayo ng thread. Huwag yung laptop ko. Selection. So, ang gawin natin is magkita tayo ng offset na 5 pataas. Tapos dito may offset din. Tapos, okay naman ito nakatag times 1.75. Extrude thread, trim, check. Alright, okay na to. Nalimutan natin yung material. Specific material, same na screw, which is ISI. Okay, so done tayo sa part 9. Signan natin. Part 9. So, the document. Okay naman na. Ano ba kulang dito? Patrulas na mo. Papasay pa na boss! Ano pa nito? Part 9. Isa natin. Eh, lumabas pa tayo sa ating part 8. Gawa naman tayo ng pakulak na tinatawag nila. So, punta tayo dito sa new. Tayo ng part. Then, gawa tayo sa top lane. Gawa tayo ng bilog. Circle lang. May diameter siya na. 12. Okay. After that, tayo sa may helix spiral. Under curves. Kaya natin ayos. So, nakayos naman ito 50, 0.90. So, check natin ito. Then, tapos tayo sa front lane. Tayo mag-sketch. Sige, kung ano yung bulo. Extend ko lang to. Then, lagyan natin ng pwesto. Tayo ng corner rectangle. Boom. Then, smart dimension. Same lang sa pitch, which is 2.5. Then, this is will go into 9. Then, check natin. Tayo ng swap boss base kasi mag-expect tayo. So, kita naman natin. Ganda-ganda. Check lang natin. Boom. Okay. Tapos na tayo. Wait lang. Material pa pala. Ang kanyang material ay isang hamak na alloy steel. So, wala tayong, nakalis na tayo. Nakalis. Tapos, ganyan siya ng axis para. Kasi mamaya, kailangan natin ng mga axis na yan. Kasi tayo ay magkakaroon ng assembly. Front at. Correct. Check. Extend pa lang to para mas makita ninyo. Yan. Okay na to. So, control ko lang. Save ko lang. Ano bang kita na nagawa? Meron na tayong part 8. Hindi ko na sure kung part 9 o part 10 to. Pero, gawin na lang mamaya. For now, it's part 10. Thanks. Part 11. So, gawa tayo ng part top lane. Gawa tayo ng bilog. Bilog. Tapos, maganda siya ng dimension na. 8 lang. Tapos, gawa tayo ng extrude boss base. Dito. Set na. Bantay ko na siya kanina. So, check natin. Tapos, under this one. Normal to sketch. Exit. No. When do to pre? Tapos pagkatapos, kaya ako talaga sketch mo, may para tayo ng tapering. Tapos, next thread. Ito ng wall wizard. Okay. Yan na pala yun. Up selection.
Offset natin. Matrix die. No, wala check yan. Kasi kanina naganda check eh. Alright. So now we build this one. This is our plane kasi gagawa tayo ng UDF kanina. Let's play. Access na siya guys, okay na. Kasi na-try ko kanina. So name tayo ko. Tayo ng circle na may diameter na 5. Siya na guys, may narinig yung electric pa na. Let's check natin. Ganito. Check mo lang, di ba ito okay? Ilaloft natin ito guys. Sketch 1 at sketch 8. Yun no? Angas no? Kajay! Eh, ay dito. Tapos, ang material natin gagamitin ay alloy, steel. That's it. Go to the part 12, which is maliit lang. Kung baka kanyan, 20 to 10 naman nagawin natin. So, tayo part 10 naman guys ang height. Tapin pa rin. Parang naman talaga. Walang pinagbago. Naging 10 na yung height. So, madaling ito para sa atin. Isipin yung expect kasi ganito naman kanina eh. No? Tapos mag-thread na tayo. Full wizard. Thread na pinili ko. Thread. Okay. Check. Tapos selection. Check. Offset. Okay, thread. Offset. Nakametric dahil 1.25. Check na ito. Tapos sa plane na to. Reference plane. Wala tayo ng 6 ulit. Check natin ito. Tapos tayo mag-rate ng sketch na 5. Again, it is 5. Tapos, punta tayo sa check dito. Labas tayo dito guys, labas. Okay na. Hagel lang to. Tapos material. Alloy steel. Tapos control S. This is part 12. I think guys, this is the last part. So, punta tayo sa top lane. Tayo ng part tayo top lane. Then, we will make some this polygon. Right here, bro. Then, with the dimension of executive shift. Okay. We are being in lag na naman guys. Nagka-flash naman ang ating laptop. Well, then after that, we will extrude more space by 2.5. That's it, bro. Then, patay front plane. Sketch tayo dito ng isa lamang na center line. Straight natin. Then, patay na line. Gawa natin yung taas. Sa taas. Tapos, 3-point arc. Then, line. Yan. Tapos, dimension, which is this is 1.5. This is 2.3. 2.3. Then, so that we will equal this one. Shift, hold shift, control. Equal. Para magawa natin, maibuo natin. Like this. No, not that one. But this one. Equal natin yung mga check natin. And, ano na ba ito? Tapos, revolve natin. Not this line, but alright. Then, kuhanin natin itong mga ito. Punta tayo sa loob. This face. Okay. Tapos, kuha tayo sa top lane. This one. Kuha tayo ng bilog. May diameter na 1. Just extrude cut natin. Up to the surface. Up to the surface naman tayo, diba? Okay? So, nilagyan ko lang siya ng 10 na bilog sa baba. So, nakamarket. Kasi na-try ko naman kanina. So, draft outward para makita natin yung draft. Then, select natin yung nangyari. Alright. Then, now, nagawa naman tayo ng thread ng screw sa baba. So, dito to is being to this one. Sketch right here. Gawa tayo ng circle na may 8 diameter. And other circle para lang magkaroon tayo ng kasi, makabala naman mamaya. 2.5 ba? 6.3 yung kailangan natin. Makabala naman yung green natin. Tignan nyo. Paano wala? Ito na yung natin guys. Lagyan natin ito ng thread. So, by whole wizard, not that one again. Bro, I clicked the wrong one. Thread. Okay lang. This one, tapos selection. This one. Offset natin. Ikaw natin ang offset natin. Specification. Metric type. Check natin ito mga trim and face. Check natin. Tada! Napaka-angas na idolo. Alright. For our final touch, we will have, kailangan kasi ng circle dito sa loob nito eh. Itong pinakataas. So, display style. Pwede na display style natin. Patay sa front plane para mas maliban natin tayo. Then, gawa tayo ng maliit na circle. Gawa tayo ng center line pala. Kasi gagamit tayo ng malapit natin pinagbabawal na revolve picture. Gawa tayo ng center line.
then tangent this one, tangent, oh my god, shift, this line, draw a line, then tangent again. Alright, para mag-imove natin to. Nagalaw siya, angas, diba? Then i-turn natin to para mag-revolve tayo guys. Then check natin, then we will have a revolve. 360. Alright, check natin. What is this bro? Oh, like a 3D. 3D. Gusto ko na makita. Check ko lang boy. Parang mali. Parang hindi siya bilog no? So, kasi ano nyo, meron tayong significant troubleshooting na ganap. $360. That's it. Alright, bilog na siya. Kanina kasi kala ko, naka 360 na yun. May bilog. If we will have the section view. Kita natin yung bilog. Sa kanya. Ano yung bilog ko? Nakatangent pa. So, right. Check natin. Okay, so, I think, ang kanyang material is alloy steel pa rin. This is still alloy steel. Applied and close. And yeah, we need to control as this and save as the name, port, 13. Then we're done na. Assembly na tayo mga lods. We will now go to the assembly. So, mag-assemble tayo guys ng ginawa natin part. So, simulan natin sa, syempre, pag-click ng assembly. Since okay lang natin yun guys. Then, insert na natin ang mga kakailanganin natin. Una, syempre, ay ang ating part 1. Siyang ating pinaka-body. Stabilizer naman. Ang galawan po eh. Tam, check na yan boy. Then, that's it. Then, what we need next is the arm. So, insert tayo ng isa pa. This is which is the part 2. If I'm not mistaken. Yeah, this is the part 2. So, lagyan natin dyan. Then, buo tayo ng, wait lang. Ayos natin yan dyan. Buo tayo ng malapit na axis. Para sa hindi tayo mahirapan. Yeah. Hindi tayo mahirapan ng load. So, paperapan sarili natin. So, yun lang. Coincident ko to. Ito na nalabas. Coincident. Oy, ito ka boy. Yan, dyan ka boy. Then after that, we need to coincident this one. Okay, again. Boom, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. No? Oh my god. Okay na boy. Gumagalaw na siya oh. Ito naman natin. So what we need to do next is lagyan natin yung disc. Insert. The part. 3. Push this one. So i-reverse na natin to men. Napaganan. Since yung mas mataba yung nakalabas, ito yung nakakapit dito. Alright. So click natin itong mga axis natin. Then coincident. Oops. Doon na mapunta siya. So ilabas natin yung paganan. Ilabas natin guys. Then punta tayo sa coincident. Okay tapos. Oh no. I forgot guys. Wait lang. Kaya pala naman parang may kakaiba eh. So punta tayo dito sa playmate. Kaya naman parang may kakaiba. Mga lods. Delete muna natin to. Delete muna natin to boy. Alam ko na kung bakit merong parang kakaiba. Kasi, oops, meron pa isa. Kasi ito dapat ay nakabaliktad. Yan. Kaya hindi tugma yung kanilang diameter eh. So yun, bakit natin yung una natin mali. So again, coincident, this one, again. Ba't ka na napuputol? So control shift. Coincident, nice one. Then maganda yan, tapos ito naman. Okay. Now coincident lang din, then this two. Coincident. Okay, bam. I think we're okay with that. Then after that is we need to insert this. What do you call this? Yung may brass. I think it is from part 7. Yeah, I'm right. It's from part 7. So what I will need to make is I will use this one, then this one, then no, not this one. What if I just this? O, diba? Mas basic. Okay na tayo dito. Then what will be next is the insert again. Grabe, di na ako naliligo eh. Part 6. Oh, yeah. I remember this one must be in reverse. We need to reverse this axis. Alright guys. In parallel. This one. Alright, that's wrong. That's my wrong move by the way. So what I'm trying to make is that is in parallel with this one. And
since I don't have access here. So I think that's alright na. Coincidence. Mhm. Ayaw. Baka coincidence. Ayaw din. So I think no. Hmm. Bombastic. Bombastic. Side eye. Butas babos. Tingnan nga natin sa ating section view. Up. Check natin. Kasi tabi niya eh. Ayan. Okay na to. Okay na to. Then after that, what we need to do is we insert again. I think that is 4. Yeah, it is 4. So this is oh, does it has? Oh my god, nawala pa yung aking ginagayanan. Ba't ganito to? Part. Ay, iba ata yung nadakot ko guys. Iba yung nadakot ko, hindi to guys. Ba't naman ganon? Ba't iba yung nadakot ko, men? Insert. The part 4 is the right one. Here, yan. Ito yung tama. Ito yung ina-expect ko dapat nalalabas eh. So, oops. Ba't yan ka pumasok, boss? Dito ka, boss. Dito ka pumasok, boss. Alright. Let's go. I know it. Kaya siguro, kaya ako natahimik kasi iniisip ko tama ba yung pinagawa ko. Pagang. Alright. I think it's okay now. Meron pag isabi pero ganda naman yun eh. May ayusin yan. Tapos, what's next is the insert again. Ang sunod natin gagamitin is I think it's part 5. Oh, alright, I'm right. This one. This is for this. Parallel. Then this one right here, bro. We will consistent. Then this is coincident again. Tagang. Then almost na tayo mga lods. Sunod natin gagawin is mag-i-screw tayo. This is the exciting part kasi ito yung pinaka complicated na gawin eh. So insert tayo ngayon na may maliit na natin screws. So yung una natin, ay forgot yung 13. Tanda ko na guys, isa pa dito. My idol. Paste the picture. Meron siya dito patasok. Ito yung 13. So wait lang guys. Wait lang mga lods. Exit preview. Coincident. At sa iba na naman punta. Makulit to ah. Sa iba lang pupunta. Coincident. Bagang. Then I think coincident din to. Coincident. Pasok na siya ngayon mga lods. Okay na to. Then insert tayo. Yung 12 natin muna. 12 is the longer one. Shorter one pala. Prank lang kasi boss. Part 11 is the longer one. Where's the part 11? Ito yung ipapasok natin sa mga ropa. So unahin natin dito. Ayaw. Ang hirap naman ito. This one. Coincident. Then lubog natin. Angas no. Tapos ito yung ating section view para makita natin kung ayun no. Palastik walang ganda. Pero mukhang hindi tayo mali. Sabi na isang obra tayo guys. Kaya pala hindi ba na malabos maisip.
Tignan mo. Mga kalati lang. Ayan. Okay na to. Ilulubog natin mga idol. Sumap ka na ba? Sumap ka na. Isa lang eh. Check natin to. Then, kapag ginalaw ko ba to? Alright, okay na naman. Then, sunod natin is, ito naman. 12 ulit, pero try natin sa 13. Ito kasi ay pang 12 eh. Dito yung nakalagay, so, wait. Ganun muna natin nakapatihaya. Dali natin siya dito. Oo. Dali natin siya dito. Coincident. Pasok natin siya, boss. Pumasok ka na sa balota. Alright. Kung saan tingnan again para ayusin natin. Wait. Dali dito. Pabaliktad. Wop. Tumugma naman, boss. Tumugma naman. Umantay. Ayan. Check lang natin to. Alright. Ayan, nabaliw na naman ang aking pinipindot-pindot. Insert natin tayo guys ng ating 11. Alright. So, ibaliko natin to, men. Baliko lang natin to, men. Then, click this one. Control Shift then. Oh, shit. Ay. Coincident. Oops. Mas na kanya, boss. Hindi ko siya pinipigilan. Baliktad na naman to. Paano natin ito maayos? Pam. Ayos na mga lods. Ayos ba? Ayos. Then not dalis ay ang ating malaking screw. So insert. I think that is the for 888. Nasaan na si 8? Yun na, ang ating malipit ang screw. Pero mamaya may papakita ko sa inyo. Kasi ang important is at mag-lock to. Kaya nga tayo di ba nagkaroon ng screw? Kasi ito yung pan-lock. So dapat, hindi gumalaw yung mga screw, men. So ang natin gawin is this one. Coincident. Then, I must do this one. So, tingnan natin dito kasi tingnan nyo. Ito yung kinagandaan dito. Whoop. Nagalaw, diba? Kasi nga, pinapaikot ng screw yung pulley natin. So, ang going to do is, lalaka natin to. Not this one, but this one. Ayaw niya. Again. Jing! Pasok na, hindi na nagalaw guys. Mamaya, check na sa section view kung tama ba. Kasi mukhang tama naman. Tapos, insert tayo ng department. Kadang, lagyan natin dito. Paikutin lang ito ng maigi. Mga ganang style kasi, pangit kasi yung ganun eh. Tapos, taas na konti. Alright, then, relation, coincident, para tumikit. Oops. Tigit na ba, pre? Okay na to. Alright. Ito na lang ulit. Ano ba yan? Sala-sala sa unit ko, men. Ito pang huli ay this one, yung panlock nila dito. So, insert tayo. Ano pang natin nakukuha? I think the part 9. Yeah, ito yung panlock. Nakatabingi. Ba't ka nakatabingi? Boss. Tamang? Alright, then, coincident. Ayun. Saan naman natin pinadaan at palain na naman natin. Ito ka lang, boss. Saan ka na naman pupunta? Hirap talaga nito. Ito yung problema ko nila eh. Alright. Itaas na natin ito, maigi. Ipantila natin guys, parang ano mga aesthetic. Parang sukat-sukat, parang gin-gin eh, pero dapat yan man. Diba? Tingnan din, nataas na din na kanya. Kasi nga, tinataas at tinahatak natin. Pero gamitin dyan, di ba ang purpose nito ay para mag-lock. So, ilalak natin ito, men. Boom. Nakalock na siya, guys. So, kahit anong gawin mo, hindi siya under. So, kita nyo. So, basically, yun po yung ating pulley tensioner. Hide natin to. Wait lang, isa na naman mga screw. Kasi, hindi siya nalabas siya kasi hindi siya nakalock. So, what we're trying to do is, wait nga lang, kinuha ko na nga section bin ito. Baliktad.
Nakikita. Nakita mga screw. Hirap naman. Ito nyo pre. Salang-sala. So, ang kailangan natin gawin is, since ito ay naka-tangent. Pero kasi ito Ito tayo sa mga pinagagawa natin guys. Ito ba yun? Delete natin to. Yes. Ay. Iba na yan. Ito yung naka-incident na not this one but this. Ito ba yan bro? Axis ng 3 at ng 1. So hindi ito yun. Kasi kailangan itong i-adjust. So hanapin natin ngayon. Wala tayong choice kundi hanapin. I-delete natin to. Ito nga ba yung papaalis natin? Hindi pa rin natin magalaw. So ito pa yung ibang mga part 8. Delete na natin itong mga to. Lahat na may part 8 guys kasi mag-aayos tayo ng mga screw. I-front muna natin at ako ay nalilito saan ba ito patungo. Pala tayo ng gamon tayo ng malapit na access natin. Then lagyan natin to dito. Tagadang. So inside na. Then ilabas lagyan natin ibuban. Tapos paano natin ito malalak mamaya. Pero ngayon dito guys ay magkaroon tayo ng section view para ma-develop natin kung ano ba ang problema. Kasi kanina pagbilan tayo kasi ganda naman yun. Pero nawag na ibang ihip ng hangin. So ibabala natin to. Ayun. Ito nyo naman bro. Tirin. Alright, okay na to. Honey. Ayos ko gonna pass take a picture. Pero okay pala, ay panda rin ito mga to. Kasi ang problema pa natin may lalak mamaya. So kasi hindi nagalaw itong ano eh. Wala tayong ibang choice kasi kapag try na natin, pakita ko lang sa inyo guys. Kapag ating tinangent. Sana magpugna. Oops, ayaw niya. Natiwag. Ayan, ganyan guys. Coincident. Tapos paikutin ng konti. Di ba ang hirap? Pag nagalaw yung screw. Pero mas ito. Try nyo na ba ito? Ay, may isip ako. What if this one? Ito yung ating ipatong. Gumana ka sa section view mo yan? Hindi sila pero pwede na rin. Sumayo kasi okay. Ganito to. Pero tunga naman pala. Parang okay din. Ito lang nakakatalamin. Pero all in all okay lang din. Kasi screw naman siya. So check na natin to. Hindi pala. Kita-kita mo na ang pagkakamali. So wala tayong ibang choice kundi i-cancel ang ating coincident mga lods. Bawal. We don't have any choice kundi alright. Okay, siguro ilak na lang to. May relation na ganun eh. Like here sa mates. Gana ba? Wala, pre. So, wala tayong ibang choice kundi tanggapin na lang. Okay. Nilagay natin to. Then, go ahead and this one to this one. Babayan bro. Then, I'll put this one. I-coincident na lang natin to. May unlock na, diba? Ayun lang.
Tading! Napakaangas. Ito yung mga score na lang ang ating ayusin. Itong pinakamaganda talaga dito guys is tangent ang gamitin. Kasi, lumalabas eh oh. Kasi kapag tinangent ko to, ano yung nangyari? Sakto naman siya. Kaya nga lang, wala naman section view. Basta mo na nga dyan bro. O ano nangyari sa'yo? Dumilim ka na bigla. Magpakil ka naman boss. Magpakil ka naman boss. Tangent. Okay, pag ganito guys, ang ganda na itsura. Bang! Tingnan mo. Kasi nagkala pangalan na to. Ano pangalan? Whoop! Alabas sa screw. Whoop! Lumalabas ang screw guys. Hindi ko malak. Pero pag tinangent ko yan, maglalak yan. Tangent natin guys. Nyo. Oh, tumatagos oh. Tumatagos. Okay na to. So that's it po sa aking mahiwagang activity. Kung gusto ko itong ilak, gawin ko na itong tangent para hindi gumalaw. Then all in all, masaya naman po kahit na, siguro marami akong mga mistakes dito. May mga hindi ako nasunod, hindi ako tamang gawa, pero ang mahalaga sa atin ay meron tayong tutunan kung paano magawa ng isang pulley tensioner. So, yeah po, that's it. So, alam mo, wala naman tayong maling gawa, no? Okay naman, no? Okay naman magkakaige. Front pa natin. Medyo mataas pa. And our isometric view, so this one. So, yeah, that's it for my midterms examination. Sana makapasa, tester. Thank you guys.